Tunghayan po natin ang ating former President Rodrigo Roa Duterte ay dumalaw po sa Taguig City upang po ito'y magpapasalamat po dahil sa siguro po yung pagsuporta nila noong kapahunan na ito'y tumatakbo pa ito si former President Rodrigo Roa Duterte. Sobra po, grabe po ang welcome ng mga Taguig at ito'y sobrang crowded talaga. Makikita po natin, tunghayan po natin kung kaganapan po sa Taguig City. Yung sa Ecclesiastes po, na nagsasabing, there is a time and place under the heavens. The Lord has a time and place for everything. A time to be born, a time to die, a time to build, a time to destroy, a time to bring up, a time to kill. Nagpapasalamat tayo during His time. Nag-focus ang Pangulo to build the lives of the Filipino people. Boss, maraming salamat sa iyo. God bless you more. Nasaan yung poster kanina? Ayan, yung dilaw. Sabi sa poster, go. Alang Cayetano, Bongo, welcome. Thank you very much sa iyo sa pag-alalay mo sa ating mahal na Pangulo at siyempre sa pagbabantay mo sa syudad ng Taguig. So without further ado, mga kapatid, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. Madilim na kahapon, Senator Bongo, naging First District Congressman Peter Cayetano, Taguig City, Second District Congresswoman Maria Alarme Lani Cayetano, Taguig Vice Mayor Ricardo Aning Cruz, PDP Laban Senatorial Candidate Harry Roque, Taguig City Second District Councilor Bobby Zamora, Taguig First District and Second District Councilors in attendance. sa pag-asenso, ikaw ako, tayong lahat kay Rodrigo. Mga mahal kong kababayan, dalawa kasi ang sadya ko. Galing ako Pampanga, pero sabi ko magdaan talaga tayo sa Taguig. Kasi nandoon yung rally ngayon at ang lahat ng pumunta dito puro magaganda daw at gwapo. Totoo nga pala, mga taga Maynila magaganda, pero ang lalaki lang ngipin ninyo. You know, una sa lahat, magpasalamat ako sa inyo, mga taga-Taguig, and of course, sila Arme, pati si Alan Peter, kasi kayo ang gumawa para maging presidente ako. Ngayon, matatapos na ang termino ko at andito ako ulit. Talagang alam ko na tinulungan ninyo ako. Kaya niyayaya ko kayo o
wala naman akong ginagawa ngayon pagkatapos ng eleksyon. May bagong presidente na at nandoon na ako sa Davao, lahat kayo imbitado. Mga 5 barko kayo. At palagay ko talagang, aywan ko kung ano mayari dito. Pagkarami. You know, wala kang masabi sa mga itong sila Army, pati si Alan Peter. Lahat ng trabaho ng politiko ginagawa nila. Alam mo, minsan, sabi ka na politiko, pabalik-balik ka, pabalik-balik. Kung magtrabaho lang talaga, kagaya ko, I was mayor for 23 years sa Davao. Naging congressman ako, naging vice mayor ako kay Inday, at lahat na. Alam mo, sa awa ng Diyos, wala naman akong talo. 1988 ako nag-umpisa, tuloy-tuloy na yan hanggang presidente. At ngayon, nandito sa inyo magpasalamat. I hope that yung mga anak ko, si Inday, at yung congressman, sana kung hindi na ako makatulong sa inyo, kung medyo tatanda na talaga ako, I hope na yung mga anak ko, sila na lang ang makatulong sa inyo, lalo na yung mga tao sa Taguig, kagaya ninyo. Mga kapatid ko, nung pumunta ako dito, nalaala ko ba, wala akong maraming pinangako sa inyo. Kasi alam ko talaga, and even the presidential debate, mga ilan lang ang sinabi ko. Bigo na ang krimen medyo masama. Ang droga talagang aywan ko. Kasi ngayon bilyon na ang pumapasok. Pero kayo na mismo ang makaalam nito. Bilyon na pumapasok na droga ngayon. I don't know what, hindi ko alam talaga kung anong gawin natin. Baka naman siguro marunong kayong pumatay, patayin na lang ninyo yung mga putang ina na yan. Alam mo, may isa ka lang sa isang tahanan, may isa ka lang kapatid o anak o pag pumasok ng isa lang, that family becomes dysfunctional. Problema na talaga at marami yan. Kaya ako dito, well, of course, in addition sa papasalamat ko, na sinasabi ko lang, baski wala na ako, kayong mga durugista, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Pati yung mga durugista no. Diyan banda, sabi kayo. Wala ako masyadong pinangako.
sa pag-aral tertiary. Tapos na. Sabi ko sa iyo, hospital, nandyan na ang mga, ano ba yung tawag ng yawa? Basta may malasakit, kay Bongo yun. Noon, kasi, pag may reseta ka sa doktor, pupunta ka pa kung saan, kung wala kang pera, mag-uutang ka. Ngayon, nandyan sa ospital na mismo, maraming tables dyan. Anong problema mo, dyan mo na tangina, may magandang dalaga ka? Sana yung pulis, kunin mo nga ito dito. Magpa-picture lang tayo maya. At makatira ka lang man sa Malacanang kasi mga 2 araw. Baka makuha pa ng iba dyan, maraming lalaki dito. Kunin mo kasi magpa-picture kami. Ayan, diyan ka. Dito ako nakatingin eh. Original po. Original po. Nasawa ka? Wala po. Iwalay na. Opo. Sabay ka, iwalay na. Opo. Yan, mas mabuti. Wala kang boyfriend ngayon. Wala po. Iwalayan mo para wala tayong problema. Dahil na talaga itong babae nakakasira. Sintay mo na lang ako doon, ma'am. Yung hospital. So, edukasyon nandyan na. Universal healthcare nandyan na. Pinasaw namin. Tapos na yung batas na yan. So, konti na lang ang papatapos na ako. Basta yung lahat na pinangako ko sa inyo, kasi dilima ng laba akong dali pa ka magtalsik ang laway natin dito. Huwag kayo magkuha ng kamera kasi dali pa ka magtalsik ng mahalang gordon tayo. So, yun lang po. Hindi ko na kasi na nagganong na ko doon sa
Maski na lang kung wala ng iba, pati ikaw. Maya, babawaan kita. Sige mo pa. So, gano'n na lang. Nandito pala, marami dito ang mga kadugo ko. Maranaw ko dito. Maranaw. May mga maranaw saan? Assalamualaikum. So, ano pa? Wala na siguro. Ang akin na sa totoo lang, taos puso talaga. Mahal na mahal ko kayo. Kasi tinulungan talaga ako ninyo. At gabay si babakang alaw, ano ko rin yung utang na loob ko sa inyo. Pero ako ito prangkahan, walang anong biro. Kung sakali man may problema ka, tapos baka sabihin mo, makatulong ako, paalamin mo lang yung si Bongo, kung anong yung congressman ko na anak, si Paulo, ewan ko kung manalo ngayon, depende sa talaga akong naniwala ako ng destiny. Hindi ko talaga alam nung nanalo ako, bakit ako naging presidente. Hindi ko alam, ano talaga yan, gulong ng palad. Pero kaya lang, sabi nga ni you know, there is always a time for everything. Pag anak ko, pag buhay ko, but once upon a time in Davao and throughout the country, para kung bituin na talagang noon. Pero alam ko na yung bituin na yan, bababa rin ako. Isang sikat, lahat ng katangian nandyan. Pati sa mga magaganda. Kasi kung mamatay ako, dalhin ko na lang kayo sa... At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa wagay, ilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Kay Jesus, alam ko, huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Pag nandoon na tayo, hindi matay tanggapin sa langit. Prangka-prangka. Ang problema, pagpunta doon sa gate ng langit, nandoon si San Pedro. Untang yan lang ang santo na pumuntang langit, nagdala ng manok. Sa bungero ang buwang. Kaya, dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Doon na tayo lahat. Pero ito. Sobrang kalatin ito. Jesus, ang ginagawa ninyo ngayon. Alam ko. Pati yung mga lalaki dyan. Kala mo yung asawa mo. Tanda. Paglakad na yan, dalawa ang... So pagdating natin sa... Tapusin ko na lang istorya. Huwag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng exhibition.
Pupuntahan ko yan si Satanas sa trono niya at sampalin ko yung putang inaga. Umalis ka na dyan, kaya kung hindi putulin ko yung buntot mo, gawain kong bulalo yung buntot. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Yun lang ang pangako ko. Wala na ako ibang pangako. Wala na ako sa Kristo lang. Pagkatapos ang akin na lang, kung mamatay na tayo, maya-maya, kayong sa langit, pumunta na kayo doon. Ang maiwan sa karamihan sa iyo, lahat. Yun na lang at naalis na ako. Yung pangako, pumunta ka na doon sa para sa pag-asenso. sayang ito. Ikawan ko Papunta pa sa tayong lahat kay Rodrigo. Pwede para sa akin, pagkakahiya. pwede Alis na ako. para sa Maraming salamat.